Cannibalism sa Palawan, Benjie Ganay Murder Case. Ang Sayaw ng Delubyo, POV ni June Buyot. Taong 2004, lokasyon ng pangyayari, Barangay Tagbarungis, Aborlan, Palawan. Hindi lahat ng sayawan ay nagtatapos sa saya. Minsan, may sayaw na nagiging hudyat ng kamatayan. At minsan, yung tawa ng kaibigan mo, yun pala ang huli mong maririnig bago siya lutuin at ipatikim sa'yo. Kasal, tagay, at galit. Abril noon, mainit ang hapon. Isa sa mga pinakamalalapit naming kamag-anak ang ikinasal sa barangay Tagbarungis. Lahat kami naroon, mga kaanak, kaibigan at kababata. Kasama ko sina Eladio Baule, 47, tiyuhin ng biktima. Si Gerald Baule, pinsan. Si Sabtuare Peke, tahimik pero malapit kay Eladio. At ang pinakabunso sa amin, si Benjie Ganay, 27 lang, pero palakaibigan, masayahin, medyo pilyo. Pagdating ng gabi, uminit ang inuman. Gin, beer, kung anong alak pa yan, basta tagay lang ng tagay. May live band pa nga, may sumasayaw, may nagtatawanan. Isa ako sa mga tumatawa. Pero si Eladio, hindi. Tahimik lang siya, pero kitang-kita mong hindi siya natutuwa. Lalo na nang mapansin niyang nakikisayaw si Benjie sa anak niyang ikakasal. Yung babaeng pinsan ni Benjie na ikinasal noon mismong araw na yon. Ang pagkakamaling nagbukas ng impyerno. "Woo! Tanggalin ang hiya!" Sigaw ng isang lasing sa crowd habang sumasayaw si Benjie. Lumalakas na ang musika. Yung mga sayaw nagiging mas mapangahas. Si Benjie, lasing, hindi sinasadya o baka sinadya. Hindi ko na alam na hipuan niya sa bandang likuran ng babaeng ikinasal. Biglang tumayo si Eladio. Tumingin kay Benjie. Tumingin sa amin, tumingin sa akin. At nginitian ako, pero hindi ito ngiti ng kasiyahan. Iyon ang ngiting hindi mo kakalimutan. Hindi ito ngiti ng tito. Hindi ngiti ng lasing. Ngiti iyon ng isang taong may binabalak. "Tangina mo, gago ka talaga!" Mahina niyang bulong habang umuupo. Doon ako nagsimulang kabahan. Ang paanyaya, isang gabi sa gubat. Kinabukasan, kinausap kami ni Eladio. "Tara, mag-overnight tayo sa Kubo. Malapit lang sa gubat. May ilang bitag pa akong kukumpunihin." Sabi niya may inumin pa raw. Pampalipas lang daw ng stress. Sama kami lahat. Ako, si Benjie, Gerald, at Sabtuari. Sa totoo lang, gusto ko sanang tumanggi. Pero hindi ako pwedeng hindi sumama. Kilala si Eladio sa amin. Medyo may kabigatan ang impluensya sa lugar. At isa pa, parang okay na rin. Wala namang nangyaring masama kagabi. 'Di ba? Naglakad kami patungong kubo sa tabing gubat. May maliit na ilog sa malapit. At ang lugar, para sa mga hindi taga roon, ay mukhang perpekto para sa camping. Pero sa mga tulad naming lumaki sa Tagbarungis, alam naming may kasaysayan ng gubat na yon. "Maraming alamat dyan," sabi ni Benjie habang nakangiti. Pero hindi ako naniniwala sa multo. Hindi ko sinabi sa kanya na minsan ang pinakadelikado ay hindi multo, kundi tao.
Gabi ng katahimikan, gabi ng babala. Pagsapit ng hating gabi, nagsimula na ang inuman. May dalang gin si Gerald. Si Eladio, parang normal lang. Parang walang galit. Pero ang mga mata niya, hindi nagsisinungaling. Nagsimulang magbiro si Benji. Hoy Tito Eladio, sayaw na. Baka galit ka pa sa akin ha. Tumingin si Eladio. Hindi siya sumagot. Hindi ko na rin masabi kung biro pa yon o hiling ng kapatawaran. Ang sumunod, katahimikan, hangin, alon ng ilog, langit na walang bituin, at yung presensya ng malamig na bagay sa paligid. Parang may pinaplano. Ang huling tingin ni Benji. Bago natin ipagpatuloy ang ating kwento, maaari bang i-subscribe mo ang channel? Ay tap mo na rin ang notification bell para hindi mo ma-miss ang susunod na video upload natin. I-like mo na rin ang video, mag-iwan ka ng comment tungkol sa parteng na gustuhan mo at i-share ito sa mga kaibigan mo na mahilig sa kwentong horror at kababalaghan. Ang huling tingin ni Benji. Bago ako pumikit para matulog, nakita ko si Benji na nakatingin sa akin. May ngiti sa labi, may pagod sa mata, may kabataang hindi pa nalalaman ang tadhana. Pre, bukas ha, ako magluluto ng agahan, sabi niya. Hindi ko nasagot, tumango lang ako. At yun na pala ang huli naming usapan. Simula ng bangkungot, pagkagising ko, wala na si Benji. Wala ring sagot mula kina Eladio. Tahimik lang sila. Si Gerald naggugupit ng dahon ng saging. Si Sabtuari parang naghahalo ng tubig at kung anong pulbos sa itim na palayok. Nasaan si Benji? Tanong ko. Sabi lang ni Eladio, sabay tingin sa akin. Huwag kang maingay. Mamaya, titikman mo. Ang paanyayang hindi maikakaila. Ang init ng araw ay sinundan ng mas mainit na katahimikan kinaumagahan. Wala si Benji. Pagbangon ko, nauna na raw daw siyang pumunta sa ilog ayon kay Eladio. Si Gerald tahimik na nag-aayos ng mga dahon ng saging. Si Sabtuari nakaupo sa tabi ng kalan, tila may hinihintay. Hindi ko maipaliwanag ang pakiramdam ko noon. Parang may bumubulong sa likod ng batok ko, pero walang salitang binabanggit. Hindi malamig, pero ang mga palad ko'y basang-basa sa pawis. Sa sulok ng kubo, may dalawang batang lalaking natutulog. Hindi ko sila kilala. Sabi ni Gerald, anak daw ng kaibigan sa kabilang sapa. Tahimik lang sila, parang wala silang alam sa kung anong nangyari o mangyayari. Junie, tawag ni Eladio habang nakaupo sa harap ng isang maitim na sako. Ano yan, Tito? Tumigil ka dyan. Mamaya, tutulungan mo kami magbuhat. Sabay sulyap kay Gerald. Kumabog ang dibdib ko. Hindi ko alam kung anong laman ng sako. Hindi pa ako sigurado noon, pero may kutob na ako. Isang kutob na ayaw kong kumpirmahin. Bumalik ako sa pwesto ko. Hindi ko na muling tinanong kung nasaan si Benji. Bandang 10:00 ng umaga, ginising nila ang dalawang batang lalaki. Hoy, bumangon! Pabili kayo ng gas, utos ni Gerald. Isang bote lang. Dalhin niyo dito agad. Huwag na kayong tumambay. Yung mga bata, antok pa, pero tumalima. Walang tanong, parang sanay na. Nang umalis sila, narinig kong may kaluskos
sa likod ng kubo. Parang may hinihila sa lupa. Tumingin ako. Nakita ko sina Eladio at Sabtuari na may bitbit na isang bagay mabigat. Balot ng kumot na may tagas ng dugo sa gilid. Hindi ko na kayang tumingin pa. Gusto kong tumakbo. Pero saan? Walang signal. Malayo ang kalsada. Hindi ko rin alam kung kaya kong iwan ang sarili kong kaluluwa kung sakaling makatakas ako. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, shout-out time muna tayo sa ating mga bagong taga-subaybay at mga avid listeners na sina Renan Bolhano U 5 O watching from Cebu City, Wilfredo Jr. IU 5DX watching from Marinduque, Ricky Y 4R watching from Tacloban City, Hisoka Tumlos 3087, Herminia Yamazaki 6863, Amor Subangan 6551 watching from Panabo City, Davao del Norte, Florinda Barreta all the way from Switzerland, Edanit Sabugo 6173 watching from Marikina, Christine Ocampina from Quezon Province, at si Henry Martillan 5061 from Binangonan, Rizal. Sa muli, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta sa channel. Dahil dyan, unti-unti na nating naililibot ang mga kwento ng ating bayan saan mang panig ng mundo. Pagbalik ng dalawang bata, inabot nila ang bote ng gasolina. Lagay mo dyan, utos ni Gerald. Inilapag ng isa sa mga bata ang bote malapit sa gitna ng kubo. Wala silang tanong, pero kitang-kita ko sa mata nila ang pagkailang. Gusto nilang umalis agad. Uwi na kayo. Diyan na kayo sa kabila maglaro, sabi ni Eladio. Pero ang tono niya ay parang utos, hindi paalala. Pagkaalis ng mga bata, nagsimulang mag-ayos sina Eladio at Gerald. Humila sila ng mga dahon ng saging. Tinakloban nila ang bangkay na ngayon ay hindi na tinatago. Doon ko nakita si Benji. Wala nang buhay. Maputla. May saksak sa ilalim ng dibdib. Wala na ang kanyang ngiti. Ang taong kahapon ay sumasayaw at nagtatawanan. Ngayon ay isa ng malamig na katawan sa lupa. Nilagyan nila ng gasolina ang buong katawan. Nagsiga sila sa tabi. Parang ordinaryong gawaing bukid lang ang kilos nila. Walang kaba. Walang takot. Dito ka. Utos ni Eladio sa akin. Tumabi ka. Huwag kang tatakbo. Hindi ako gumalaw. Nanigas ang tuhod ko. Parang pinako sa lupa ang mga talampakan ko. Gusto kong umiyak, pero walang lumabas na luha. Ang lumalabas lang ay takot hilaw, buo-buo, at parang hindi ko malunok. Nang sumiklab ang apoy, sumabay ang amoy ng nasusunog na balat at laman. Iba ang amoy. Hindi siya kahoy. Hindi siya damo. Hindi siya hayop. Taong-tao ang amoy. Masangsang, parang plastik na niluluto. May halong dugo at langis. Niluwa ng apoy ang alikabok ng alaala namin ni Benji. Ang kabataan naming sabay naligo sa sapa, ang mga kwentuhan sa gabi, ang pangarap niyang makapunta ng Maynila.
Lahat yon nasunog. Matapos ang kalahating oras, hinila nila ang katawan. Pinilas ang laman mula sa braso gamit ang matalim na kutsilyo. Mainit pa ang usok, malambot ang laman, parang inihaw na baboy. Tumulo ang langis mula sa balat. Ang putok ng taba, sumabog sa kawali. Walang salita, walang dasal, walang respeto. Para kay Eladio, si Benji ay wala ng halaga. Umupo si Eladio sa tabi ng apoy. Kumuha ng piraso, kinagat. Sumunod si Gerald habang tumatawa pa. Si Sabtuari, parang walang naririnig, pero ngumunguya rin siya. Ako, nakatulala, nanginginig, walang laman ang sikmura, pero puno ang lalamunan ng takot. Biglang humarap si Eladio sa akin. May hawak siyang laman piraso ng braso ni Benji. Lutong-luto, sunog sa gilid. Tikman mo, sabi niya. Kung ayaw mo, ikaw ang isunod ko. Tinutok niya sa akin ang kutsilyo. Walang tanong, walang pag-aalangan. Hindi ako sumagot. Hindi ko rin alam kung umuo ba ako o tinanggap na lang ang kapalaran ko. Inabot niya sa akin ang piraso. Kinuha ko. Dahan-dahan kong isinubo. Mainit, malambot, malansa. May halong abo. May bahid ng pagkamuhi. Hindi ko kinain dahil gusto ko. Kinain ko dahil gusto ko pang mabuhay. Ang unang sumpa ng lasing. Hindi ko na alam kung anong araw na noon. Sa gitna ng kagubatan, nawawala ang bilang ng oras. Ang oras ay umiikot sa alak, sigarilyo, at ang matagal at masangsang na amoy ng nilulutong laman. Pero bago pa man naging abo si Benji, bago pa siya naging ulam, nakita ko kung paano siya naging bangkay. Bago kami umakyat sa kubo, galing pa kami sa kasalan. Doon nagsimula ang lahat. Isang sayaw lang, isang maling galaw, isang kamay na dumulas sa maling bahagi ng katawan. Lasing si Benji noon. Hindi ko maipagtatanggol kung sinadya ba niya o hindi. Pero ang alam ko, nakita ng marami kung paano siya napahawak sa puwitan ng pinsan niyang bagong kasal, ang babae. At si Eladio, ang tiyuhin niya, asawa ng pinsan ng bride, tumayo agad at nagsimulang manahimik. Walang eksenang naganap sa harap ng lahat. Wala ring sapakan. Pero simula noon, alam kong may galit ng iniipon si Eladio. Nang makarating kami sa kubo kinabukasan, lasing pa rin si Benji. Tuloy-tuloy ang tagay. 2 gin, 1 tanduay. Sabay ang usok ng yosi at kwentuhan. Pero si Eladio, hindi na umiinom. Tahimik lang siya, nangungunyapit sa kutsilyong dalang militar. Hindi siya sumasali sa tawanan. Pero naroon lang siya sa sulok, nakikinig. Pinagmamasdan si Benji. Walang respeto, bigla niyang sabi habang nakatingin sa apoy. Ha? Tanong ko. Walang respeto ang gago. Pamangkin ko yan, pero baboy. Sabay lagok sa natirang beer. Akala niya hindi ko nakita kagabi. Sa harap ng maraming tao, sa harap ng asawa ng pinsan ko. Tumahimik ako. Hindi ko alam kung sasagot ba ako o magtatago na lang sa dilim. Bigla siyang tumayo. Benji, sigaw niya. Halika rito, kausap tayo. Si Benji, lasing at walang muwang, lumapit na nakangiti pa. Oh, Tito, bakit?
Trip mo ba akong sermonan dito? Biro niya. Paglapit niya sa gitna ng maliit na clearing sa tabi ng kubo, naglakad din papalapit sina Gerald at Sabtuari. Hindi ko napansin agad, pero hawak-hawak na pala nila ang isang itak at isang kahoy na pangsiga. Si Eladio bigla na lang nagbunot ng matulis na kutsilyo mula sa baywang. "Huwag mong ulitin yon. Wala kang respeto." Bulyaw niya. Ha? Tito, ano bang sinasabi mo? Gulat na tanong ni Benji. Nagkukumahog umatras. Pero huli na. Sinunggaban siya ni Gerald mula sa likod. Hinawakan sa braso, sinampal ni Sabtuari. At si Eladio, walang pasubali isinaksak ang kutsilyo sa ilalim ng dibdib ni Benji. Isang malalim, mabilis at tiyak na saksak. Bumulwak ang dugo. Umagos mula sa bibig ni Benji. Ang mga mata niya nanlaki. Ang bibig na bigong magsalita. Isa pang saksak. At isa pa, 3 sunod-sunod. Hanggang sa bumagsak siya sa lupa. Wala nang kalaban-laban. Nilunod ng dugo ang tuyong lupa. Lumikha ng mabahong alimuom sa paligid. Ako, nakatayo lang sa gilid. Hindi ako makagalaw. Para akong estatwa. Pinatigas ng sindak. Parang nawala ang boses ko. Wala akong nasambit kahit tama na. "Hindi pa yan patay," sabi ni Eladio. "Sige, tapusin niyo na." At doon na nila sinimulan ang ginagawa lang sa mga hayop tinadtad. Pinalo sa tuhod, sinaksak sa tagiliran, tinadyakan ang ulo. Hindi ko na kinaya ang tanawin. Napalingon ako, sumuka ako sa tabi ng puno. Ang kaibigan ko, ang kababata ko, yung taong kasabay kong lumaki, ngayon ay inuupakan ng tiyuhin at pinsan niya mismo na parang walang halagang tao. Paglingon ko muli, hawak na ni Sabtuari ang mga braso ni Benji. Si Gerald naman, kinukuha ang sako at ilang dahon. "Malambot pa ito, bago pa lumamig," bulong ni Eladio, na para bang tumitingin lang sa isang piraso ng karne na ibinebenta sa palengke. Pagkatapos ng halos kalahating oras ng pananakit, walang iniwang buhay sa katawan ni Benji. Tinali nila ang mga kamay at paa, binalot sa pinaghilamusan naming kumot at hinila palayo sa kubo. Hindi ko na alam kung saan nila dinala. Akala ko itatapon lang. Pero sa sumunod na bahagi ng bangungot na ito, hindi pala pagtatapon ang balak nila. Lulutuin nila ang katawan. Gagawin nilang pulutan. Kubong binalot ng usok. Mainit ang araw, pero mas mainit ang kubong kinalalagyan namin noon. Hindi dahil sa panahon, kundi dahil sa kung anong naganap at kung anong niluluto. Si Benji, wala na. Wala na siyang sigaw, wala na siyang hininga. Pero hindi pa tapos ang bangungot. Sa katunayan, doon pa lang ito nagsisimula. Pagkatapos nilang saksakin at patayin si Benji, binalot nila ang katawan sa isang maruming kumot. Ang sako na dati ginagamit sa kahoy o uling, iyon ang pinaglagyan nila ng mga piraso ng katawan. May bahagi ring nakatambak sa gilid, nakataklob pa sa dahon ng saging. Pinilit ko ang sarili kong huwag makialam. Hindi dahil duwag ako, kundi dahil alam kong ang isang maling salita, isang maling galaw, ako ang isusunod. Maya-maya,
Tinawag ni Gerald ang dalawang batang natutulog sa kabilang silid ng kubo. Mga menor de edad, mga inosente. "Hoy, bumangon! Pabili kayo ng gas. Sa tindahan lang sa kabilang ilog," utos ni Gerald. May diin, may takot sa boses. Nagkatinginan ang mga bata. Tahimik, pero sinunod nila ang utos. Ang isa sa kanila, halatang nanginginig pa habang binubuksan ang pinto. Lumipas ang halos 30 minuto bago bumalik ang mga bata. Bitbit nila ang isang bote ng gasolina sapat para magsunog ng kahit ano o kahit sino. Inilapag nila ang bote sa gitna ng kubo. Walang tanong, walang ingay, at mabilis silang pinaalis ni Eladio at Sabtuari. "Uwi na kayo. Diyan na kayo sa kabilang bahay," ani Eladio. "Walang makikitang kahit ano rito, klaro?" Ang mga bata agad lumakad papalayo. Pagkaalis nila, inilabas ni Gerald ang bahagi ng katawan ni Benji mula sa sako. Ang ulo nakatagilid, sarado ang mata, parang natutulog. Pero walang katawang natutulog na ganun ang amoy, dugo, uling, at pagsisisi. Dinala ni Eladio ang bangkay sa likod ng kubo kung saan may patag na lupa. Doon, inilatag nila ang katawan sa gitna ng mga tuyong kahoy. Pagkatapos, tinakloban nila ito ng mga malalaking dahon ng saging, parang pagbalot ng lechon. Pinisil ni Eladio ang bote ng gas at nagsimulang ibuhos sa buong katawan. 1, 2, 3 buhos, basang-basa ang bangkay sa kemikal. Amoy gasolina na ang buong paligid. "Luto na to mamaya," sabi ni Sabtuari habang naghahanda ng panggatong. At sa isang sulo, sinindihan nila ang paligid. Sumiklab ang apoy, nagliyab ang mga tuyong kahoy. Pumutok ang gas, kumalat ang apoy sa katawan ni Benji. Mabilis, walang pag-aalinlangan. At ang dahon ng saging naging panghalo ng apoy at usok. Ang hangin ay napuno ng amoy ng nasusunog na buhok at balat. Ang putok ng taba ay nagsimulang tumalsik. Ang mga parte ng laman ay umitim, unti-unting lumalambot sa init. Hindi ko na kayang tumingin. Sumandal ako sa dingding ng kubo, hawak ang tiyan. Pilit na nilulunok ang sariling luha at suka. Nagsalita si Eladio. "Lasang baboy yan mamaya. Mas masarap pa." Walang nagsalita. Si Gerald, abala sa paglalagay ng asin sa isang platitong may hiwa ng laman. Si Sabtuari, naghahalo ng tubig sa palayok. Parang ordinaryong araw sa kanila. Parang walang taong patay. Pero ako, parang ako ang niluluto ng usok. Parang ako ang inuuling ng apoy. At bawat pag-ikot ng hangin, ang amoy ng sunog na laman ni Benji ay pumapasok sa ilong ko, sa mata ko, sa balat ko. Pagkalipas ng ilang oras, ang apoy ay humina. Ang katawan, sunog na sunog, pero hindi pa natapos doon. Kumuha si Eladio ng matalas na kutsilyo. Hinawi ang dahon at mula sa bahagi ng kanang braso, hiniwa niya ang laman. Mainit pa ito, malambot, isinilid sa plato. Inabot kay Gerald. Tumawa si Gerald. Parang nagpiprito ng longganisa si Sabtuari sa kawali. Si Eladio lumapit sa akin.
Hindi ko na alam kung umuusok pa ang katawan ni Benji o ang sarili kong kaluluwa. "Tikman mo," sabi niya. Pero hindi ito ang tamang oras para kwentuhin yon. Hindi pa. Ang masasabi ko lang, mula sa kubong yon, hindi lang usok ang lumabas, kundi konsensya, takot, at isang uri ng kadiliman na hindi na basta maitatago. Ang nasunog na katawan ni Benji ay hindi lang naging pulutan. Naging simbolo ito ng pagkawasak ng pagkakaibigan, ng pagkatao, at ng katinuan. At ako ang tanging buhay na saksi. Ang brasong isinubo. Pumapatak na ang gabi, pero hindi lamig ang nangingibabaw sa paligid, kundi ang singaw ng usok mula sa apoy na katatapos lang patayin. Tulad ng katawan ni Benji, ang apoy ay unti-unting kumupas, pero ang amoy ng nilutong laman nananatili sa kubo, kumakapit sa balat, pumapasok sa ilong, lumalaban sa paglimot. Hindi ko akalaing darating ako sa puntong ito. Ang puntong kailangan kong tanggapin na hindi ko na maililigtas si Benji. Ang tanging tanong na lang, maililigtas ko pa ba ang sarili ko? Matapos siyang sunugin at lutuing parang hayop, ang katawan ni Benji ay unti-unting hinimay. Si Eladio ang parang kusinero, gamit ang kutsilyo, hinahati ang bahagi ng katawan sa laki na kasya sa pinggan. Ang gilid ng tiyan, ang laman sa hita. Ang paborito raw niya ang bahagi ng braso, kung saan malambot ang taba. Kumuha siya ng isang piraso ng laman, mainit pa, sunog ang gilid, may kaunting balat na parang chicharon. Inabot iyon kay Gerald. "Mainit pa, pre," tawa ni Gerald habang isinubo ang laman. Lasang baboy, pero mas malasa. Hindi ako makapaniwala sa naririnig ko. Wala silang galit sa konsensya, walang takot sa Diyos, walang kahit anong respeto sa bangkay. Para sa kanila, si Benji ay hindi na tao. Isa na lang siyang putahe. "Johnny," tawag ni Eladio sa akin habang hawak ang isang hiwang laman. "Halika rito." Umiling ako. Nanginginig ang buong katawan ko. Gusto kong tumakbo. Gusto kong isuka ang lahat. Pero lumapit siya, itinaas ang kutsilyo. At sa mas mababang boses, sabi niya, "Tikman mo. Kung ayaw mo, ikaw ang susunod." Nakatutok sa akin ang matalim na dulo. Tumingin ako kina Gerald at Sabtuary. Wala ni isa sa kanila ang pumigil. Parang wala silang nararamdaman. Tumingin ako sa piraso ng laman. May mga siningaw na taba. May balat pa. Amoy ito ng mantika, sunog at asin. Pero sa likod ng amoy, alam kong hindi ito karaniwang karne. Kinuha ko ang piraso ng braso mula sa pinggan. Ang init nito ay parang apoy na umabot sa dulo ng aking kaluluwa. Dahan-dahan kong inilapit sa bibig. Pikit ang mata. Huminga ng malalim at saka ko isinubo. Ang una kong nalasahan ay alat, sunod, mantika. Pagkatapos isang kakaibang alat, may kasamang pait, parang dugo, parang abo, parang takot na kinatas mula sa katawan ng isang bangkay. Nginuya ko, 1 beses, 2 beses, pero hindi ko na kaya. Tumulo ang laway, ang luha, at ang suka mula sa bibig ko. "Lunukin mo,"
Utos ni Eladio. Dali, wala akong magawa. Lunok, luha, luha, lunok. Pagkatapos noon, para akong wala ng laman ang kaluluwa. Para akong nabaon sa sarili kong katawan. Naglakad akong parang walang saysay. Pwede ko na ba kayong pagkatiwalaan? Tanong ni Eladio habang nagsasalin ng sabaw mula sa palayok. Walang sumagot. Ako, hindi makatingin. Gusto kong sumigaw. Gusto kong umiyak. Pero alam kong walang makakarinig sa gubat na yon, kundi ang mga halimaw na kasama ko. Ang sunod kong narinig ay kalansing ng kutsara sa kawali. May piniprito na silang parte ng katawan ni Benji. May amoy na muling lumaganap. At ako, wala nang panlasa, wala nang kaluluwa. Sa isip ko, sana ito na lang ang impyerno para hindi ko na kailangang danasin pa ang mas masahol. Kinabukasan, hindi ko alam kung paano ako nagising. Hindi ko rin alam kung saan natulog ang katawan ko. Basta alam ko lang, buhay pa ako. Pero si Benji, wala na. At mas masahol pa si Benji ay nasa tiyan ng mga kasama ko. At isang piraso nasa tiyan ko rin. Sinubukan kong hindi sumuka. Sinubukan kong itapon ang laman ng konsensiya ko sa pamamagitan ng luha, pero hindi sapat. Tumingin sa akin si Gerald. Hindi mo na pwedeng sabihin na wala kang kasalanan, pre. Sabi niya. Tikim ka rin, di ba? Gusto kong sumigaw. Gusto kong punitin ang lalamunan ko. Pero hindi ko magawa. Tama sila. Bulong ko sa sarili. Tumikim nga ako. Pero hindi dahil gusto ko. Dahil ayokong ako ang isunod. Sa isang bahagi ng kagubatan ng Tagbarungis, habang ang apoy ay unti-unting namamatay, isang piraso ng pagkatao ko ang tuluyang nasunog, kasama ng katawang iyon na minsan kong tinawag na kaibigan. Ang mga butong itinago. Pagkatapos nilang kainin ang ilang bahagi ng katawan ni Benji, hindi pa rin natapos ang lahat. Kahit tapos na ang pulutan, mayroon pang kailangang ayusin ang ebidensya. Mga buto, kalansay, bahagi ng katawan na hindi nila nagawang sunugin o kainin. Para kay Eladio, hindi ito katawan ng pamangkin. Hindi ito tao. Isa lang itong basura na kailangang itago. Kaya sinimulan nilang iligpit ang natitira. Kinabukasan, maaga silang gumising. Ako, halos hindi na nakatulog. Hindi dahil sa lamok o sa tigas ng sahig ng kubo, kundi dahil sa bangungot na napanood at naranasan ko habang gising. Johnny, tawag ni Gerald, tulungan mo kami maghukay. Hindi ako agad gumalaw, pero alam kong hindi ko kayang tumanggi. Bit-bit namin ang isang pala, 2 sako, at ilang tuyong damo. Nilakad namin ang ilang metro mula sa kubo. Tumawid kami sa maliit na sapa, pumasok sa likod ng isang punong-puno ng kalmot at lumot. Doon nila piniling ilibing ang mga buto at nalalabing bahagi ni Benji. Dito na, sabi ni Eladio. Wala nang makakakita rito. Nagsimula silang maghukay. Hindi malalim. Mga 2 talampakan lang. Isinilid nila ang mga buto sa isang sako. Parang kahoy lang. Kasama doon ang tila tadyang, bahagi ng bungo at sunog na balat. Walang dasal, walang respeto.
Isang katahimikan lang ang bumalot habang sinasara nila ang lupa. At sa ibabaw ng hukay, tinambakan nila ng tuyong damo, lupa, at ilang patay na sanga. Parang wala lang, parang hindi katawan ng tao ang inilibing. Pagkatapos ng paghuhukay, bumalik kami sa kubo na parang walang nangyari. Hindi na yan mahahanap, ani Sabtuari. Kung may magtanong, hindi natin kilala, dagdag pa ni Gerald. Hindi ako nagsalita, pero sa utak ko, iniukit ko ang eksaktong lugar. 3 hakbang mula sa punong baluktot, tabi ng maliit na sapa, sa ilalim ng tambak na damo. Hindi ko alam kung para saan, pero alam kong mahalaga yon. Ilang araw pa kaming nanatili sa kubo. Walang may gustong bumaba. Takot sila sa pulis, pero mas takot sila sa tsismis. Kaya nanahimik kami. Parang walang nangyari. Pero bawat gabing lumilipas, hindi na ako makahinga. Ang konsensya ko, parang ipinapalo ng bawat yabag ni Benji sa panaginip ko. Wala akong sinabi, wala akong ginawa. At ang pinakamasakit na kisalo pa ako. Pagbalik namin sa bayan, tila walang nagbago. Pero ako, sira na. Ilang araw akong hindi lumalabas ng bahay. Tumatanggi ako sa kahit anong pagkain. Ang bawat kanin, ang bawat amoy ng mantika, nagdadala ng alaala ng init at amoy ng sunog na laman. Hanggang sa dumating ang puntong hindi ko na kinaya. Pumunta ako sa istasyon ng pulis. Pagpasok ko, tahimik ang paligid. Halos hindi ko mailabas ang boses ko. May gusto akong i-report, mahina kong sabi. Tiningnan ako ng desk officer. Ano yan? May pinatay po sa gubat, kaibigan ko. Napakunot ang noo ng pulis. Sino? Benji Ganay. Siya po yung nawawala. Pinatay siya ng tiyuhin niya. Tapos, kinain nila. Tumawa ang isa sa mga pulis sa gilid. Ano to? Pelikula. Pero hindi ako natawa. Hindi ako umalis. Naupo ako at sinabi ko ang lahat. Mula sa kasalan, sa kubo, sa saksak, sa pagkasunog hanggang sa kinain ko ang isang hiwa ng braso. Lahat, sinabi ko. Hindi agad sila naniwala. Pero pinilit kong ipakita sa kanila ang lugar. Dinala ko ang mga pulis sa sapa. Sa punong baluktot, sa tambak ng damo. At nang sinimulan nilang hukayin ang lupa, lumitaw ang mga buto. May balat pa, may piraso ng buhok, mga sunog na butot kalansay. Hindi na sila natawa. Kasunod noon, isinailalim ako sa kustodya. Isinama ako sa kaso, hindi bilang pangunahing suspek, kundi bilang testigo na rin daw ay bahagi ng krimen. Sa kulungan, lalo kong naramdaman ang bigat. Pero kahit nandoon ako, kahit pinagdududahan ako, alam kong tama ang ginawa kong pagsumbong. Dahil kahit kasali ako, kahit kinain ko si Benji, ako lang ang nagsabi ng totoo. Ako lang ang nagturo kung nasaan ang katawan niya. Ang sumbong na walang naniniwala. Lokasyon, Aborlan Municipal Police Station. Ang pagsumbong ay hindi laging tinatanggap. Lalo na kung ang ikinukwento mo ay hindi kayang paniwalaan ng isang normal na tao. Pagkatapos kong ibunyag sa mga pulis ang buong nangyari, mula sa saksak hanggang sa pagkain sa laman ng kaibigan ko,
Mula sa paglilibing sa kanyang mga buto hanggang sa pag-utos sa mga batang bumili ng gas para sunugin ang katawan. Ang unang reaksyon ay hindi galit, hindi simpatiya, hindi rin agarang aksyon. Tawa. Nagbibiro ka ba, June? Lasang baboy daw. Gusto mong ipahiya yung sarili mo, ha? Parang pelikula yan, pre. Huwag mo kaming gawing tanga. Sa unang ilang minuto, hindi ako pinaniwalaan ng mga tauhan sa presinto. Isa lang daw akong lasing, isa raw akong kasabwat na gustong gumanti. At ang pinakamasakit, isa raw akong baliw. Pero hindi ako umalis. Tahimik akong umupo, pinilit hindi umiyak. Naisip ko, kung ako ang hindi titindig para kay Benji, sino pa? Kahit alam kong posibleng kasuhan din ako, kahit alam kong buhay ko ang nakataya, hindi na ako umatras. Makalipas ang ilang oras, may isang pulis, bagitong investigador, mukhang mas seryoso, ang lumapit sa akin. Kung totoo yung sinasabi mo, ipakita mo sa amin. Sabi niya, walang drama, dalhin mo kami sa bangkay. At dinala ko sila sa kubo, sa puno sa tabi ng sapa, sa tambak ng tuyong damo, sa ilalim ng lupa kung saan namin inilibing ang mga buto ni Benji. Nagdala sila ng pala at forensic team mula sa bayan. Pagbungkal pa lang ng unang isang talampakan, sumalubong na ang amoy ng naaagnas. Pagkalipas ng ilang minuto, lumitaw ang mga buto ng tadyang bahagi ng pelvis at ilang sunog na balat na nanlalagkit pa. May kasamang buhok, kulay itim. At sa ilalim ng isang bahagi ng hukay, natagpuan ang isang piraso ng kalansay na may nakabaon pang parte ng dahon ng saging. Tumahimik ang lahat. Ang mga pulis napaatras. Ang forensic team nagsimula ng kumuha ng litrato, maglabel ng ebidensya. At ako, hindi na ako umiyak. Kinabukasan, lumabas sa radyo ang balita, binatilyo sa Palawan. Pinaniniwala ang pinatay at kinain ng sariling mga kaanak. Testigo, isinalaysay ang detalyeng kinasangkutan niya. Mga suspek, pinaghahanap. Pero sa halip na simpatiya, marami sa mga kakilala namin, mga kapitbahay, dati kong kaibigan, mga kamag-anak ni Eladio ako, ang inatake. Bakit ngayon ka lang nagsalita? Bakit mo pa kinain kung ayaw mo pala? Kasabwat ka rin, June. Huwag kang magmalinis. Lahat ng iyon, tinanggap ko. Hindi ako lumaban. Dahil sa loob-loob ko, may punto sila. Kinain ko si Benji. Pero hindi dahil gusto ko, kundi dahil takot ako. At dahil kahit gaano ko piliting isuka ang isang kagat na iyon hindi na iyon mababawi. Sa kulungan, hindi ako agad pinalaya. Habang iniimbestigahan ang kaso, isinama ako bilang isa sa mga akusado. Pero kalaunan, kinilala akong primary state witness. Pinrotektahan ako. Pinalitan ang kulungan ng kustodya. Sinimulan ang proseso ng pagkuha ng pahayag ko sa formal na paraan. Doon ko rin nalaman mula sa mga investigador. May 2 pang batang lalaki na kinuhang state witness. Ang 2 batang ginigising ni na Gerald at Sabtuari sa kubo na utusan para bumili ng gas. Ang mga batang iyon, nakita rin ang apoy, nakita ang katawan. At sila rin ang nagsabing may mga bahagi pa raw ng katawan ni Benji
na iniuwi ng mga suspek matapos ang krimen. Nagsimulang kumilos ang mga pulis. Isinapubliko ang pagkakakilanlan nina Eladio Baule, Gerald Baule at Sabtuari Peke. Naglabas ng arrest warrants, nagdeploy ng tauhan sa mga bundok, sapa at liblib na lugar sa Palawan. Pero sa kabila ng bigat ng ebidensya, may ilang nananatiling tahimik. May mga opisyal na tila ayaw gumalaw. May mga kabarangay na tila piniling kalimutan ang nangyari. Ako, patuloy akong nagtutulungan sa mga awtoridad. Sa bawat tanong, sinasagot ko. Sa bawat litratong ipinapakita, tinuturo ko ang totoo. Pero sa bawat salitang binibigkas ko, ramdam kong unti-unting nawawala rin ang sarili ko. Ang mukha ni Benji ay nasa isip ko tuwing ipinikit ko ang mata. Ang init ng kanyang balat na isinubo ko, hindi na nawawala. At ang apoy na tumupok sa kanya, parang sa kaluluwa ko rin tumama. Mga halimaw sa tao. Walang madaling gabi para sa taong nakatikim ng laman ng kaibigan niya. Pero mas lalong walang mapayapang araw kung ang mga halimaw na gumawa nito ay malaya pa rin. Pagkatapos kong dalhin ang mga pulis sa pinaglibingan ng mga buto ni Benji, nagsimula ang tunay na gulo. Ang pagtugis sa mga salarin. Si Eladio Baule ang tiyuhin, ang utak ng krimen. Si Gerald Baule, pinsan ng biktima at katuwang sa pananaksak, pagsunog at paghiwa sa katawan. Si Sabtuari Peke tahimik pero sabit sa bawat bahagi ng krimen. Matapos ang isinagawang paunang forensic analysis at pagsang-ayon ng dalawang batang state witness, agad na inilabas ang arrest warrants para sa tatlo. Ang balita kumalat sa buong Palawan. Headline sa lokal na radyo, usap-usapan sa palengke. Kinain ang kaibigan, mga lalaki sa Aborlan, pinaghahanap. Pero habang ang mga tao'y naduduwal sa sinapit ni Benji, marami pa ring hindi makapaniwala. Si Eladio, matino yun, dating sundalo. Si Gerald, tahimik lang yan. Si Sabtuari, hindi nga nagsasalita yan sa barangay. Pero ang katahimikan pala, pwedeng mas nakakatakot kaysa ingay. Ilang araw ang lumipas walang bakas. Parang naglaho ang tatlo. Ayon sa impormante, umakyat raw sila ng bundok. Iba't ibang checkpoint ang tinawiran. Nagpalit ng ruta, naghiwa-hiwalay. May nagsabing may tumawid patungong Southern Palawan. May ilan nagkwento pa raw na sumakay ng bangka pa Mindoro. Pero hindi tumigil ang mga awtoridad. Sa pangunguna ng PNP Aborlan at suporta ng AFP sa rehiyon, sinimulan ang composite operations, tactical checkpoints, barangay intel gathering, asset surveillance sa mga kasamahan ni Eladio. Hanggang sa isang gabi, nahuli si Gerald. Naaresto si Gerald Baule sa isang outskirt ng Nara, Palawan. Bit-bit ang backpack, may kasamang itak at may galos sa binti. Hindi siya lumaban, pero ang mga mata niya parang walang nangyari. Pagharap niya sa media, tinanong siya, "Totoo ba ang sinasabi ng pinsan mo? Kumain ka ba ng tao?" Ang sagot niya habang nakangiti ng kaunti, "Wala akong maalala. Lasing kami noon." Hindi pagtanggi,
Hindi rin pag-amin. Isang walang pakialam na sagot. Ilang araw pa, nasundan si Sabtuari Peke sa Quezon, Palawan. Nagpapanggap bilang trabahador sa isang palayan. Tahimik, 1 linggo na raw doon, halos walang kibot. Ayon sa tumugis, nang mahuli siya, halos hindi na siya nagsasalita. Sa interogasyon, 1 beses lang siyang nagsalita ng buo. Ginawa namin kasi galit na galit si Eladio. Sabi niya, walang makakaalam kung walang matitira. Nang tanungin kung siya mismo ay kumain, hindi ko na matandaan pero amoy ko pa rin hanggang ngayon. Pagkasabi niya niyon, nagsuka siya sa loob ng interrogation room. Si Eladio Baule ang pinakamahirap hanapin. Ayon sa ilang intel, tumira raw pansamantala sa isla sa may Balabak. Iba't ibang pangalan ang ginamit. May usap-usapan pa raw na inharbor ng ilang matataas na tao o kaya'y tinulungan ng mga dating kasama sa serbisyo. Pero makalipas ang halos 1 buwan, nahuli rin si Eladio sa mismong barangay na pinagmulan niya. Wala nang pagtatago. Napapalibutan siya ng mga tao. Hindi na siya armado. Nang tinanong ng mga pulis kung bakit hindi siya tumakas palayo. Saan pa ba ako pupunta? Tapos na yan. Wala naman nang mababalik. 3 suspect, 3 pagkatao, 3 iba-ibang reaksyon sa isang krimen na pareho nilang ginawa. At ako? Nandun ako sa witness protection. Hindi ko sila nakita agad. Pero nang ipinakita sa akin ang mugshot ni Eladio, napakuyom ako ng kamao. Hindi dahil galit ako, kundi dahil sa wakas, may sagot na ang katawang hindi nabigyan ng pahinga. Si Benji. Nang humarap sila sa preliminary hearing, tahimik silang 3, walang luha, walang pagtutol. Parang tanggap na nila ang paratang. Pero walang ni isa ang nagsabi ng patawad. Ni isa sa kanila ang hindi tumingin sa akin. Sa likod ng salamin ng witness room, nanood lang ako. Kasama ang abogado, isang police escort at isang psychologist na nakaantabay. Hindi ako umiyak. Pero sa loob-loob ko, sigaw ng sigaw ang isang tanong. Kung hindi ako nagsalita, ilang Benji pa kaya ang susunod? Laman, lihim at lagim. Matapos maaresto sina Eladio, Gerald at Sabtuari, akala ko tapos na ang lahat. Akala ko, kapag ang mga halimaw ay nakulong, pwede nang huminga ang mga nakaligtas. Pero nagkamali ako. Hindi lahat ng multo ay nawawala. Ang iba, nakaukit sa loob ng utak mo, gising man o natutulog. Inilipat ako sa ilalim ng Witness Protection Program, malayo sa Tagbarungis. Walang pangalan, walang pamilya, walang balita. Binigyan ako ng bagong pagkakakilanlan, bagong address. Pero walang gamot na makakaalis sa alaala ng sunog na laman ng basang lupa kung saan inilibing ang buto ng kaibigan mo. Tuwing gabi, pare-pareho ang panaginip. Si Benji nakatayo sa harap ko. Hubad, sunog, walang mata. Hindi siya nagagalit, hindi rin siya nagsasalita. Tinitingnan niya lang ako, tila nagtatanong, bakit hindi mo ako iniligtas? At kahit ilang beses ko siyang sabihing, hindi ko kaya, wala akong laban, takot ako. Wala pa ring tugon. At kapag nilapitan ko siya,
Lumalambot ang balat niya na tutunaw, nagiging ulam. Pagtingin ko sa kamay ko kutsara, sa bibig ko karne. Nagigising akong pawis na pawis, umiiyak. Pilit sinusuka ang wala sa sikmura ko. Hindi lang panaginip ang sumunod sa akin, pati lipunan. Habang ang mga suspek ay tinatawag ng media na halimaw, ako naman ay tinawag ng ilan bilang kasabwat. Bahagi ng krimen. Kumain rin pero nagmalinis. May ilang kamag-anak ni Benji na ayaw akong makita. May ilang kaibigan na hindi na ako kinakausap. At kahit ilang beses kong ipaliwanag na pinilit lang ako na may kutsilyong nakatutok sa akin, hindi iyon sapat. Hindi mo siya dapat kinain. Kahit patayin ka nila, at least hindi ka madadamay. Madaling sabihin, yan kung hindi mo nakita ang sarili mong kamatayan sa mga mata ni Eladio habang hawak niya ang kutsilyo. Isang beses, sinubukan kong isulat ang lahat. Sinubukan kong ibuhos sa papel ang bawat detalye. Ilang beses sinaksak si Benji. Paano siya niluto? Anong parte ang una kong natikman? Saan siya inilibing? Pero pagdating ko sa huling bahagi ng sanaysay ko, napahinto ako. Sa tanong na, ako ba'y biktima o kasalanan? Sumailalim ako sa therapy. May mga psychologist na tinangka akong gabayan. May mga session kung saan tinuruan akong huminga ng tama. Pero paano ka hihinga ng malalim kung bawat hinga mo amoy usok ng sunog na laman? May isa sa kanila tumingin sa akin matapos ang isang buwang session. Johnny, gusto mo bang mapatawad ang sarili mo? Hindi ako sumagot. Hindi dahil hindi ko alam, kundi dahil hindi ko alam kung karapat-dapat ako. Lihim ko ring nalaman mula sa investigador. May bahagi pa raw ng katawan ni Benji na hindi na-recover. May saksi raw na nagsabi, inuwi daw ni Eladio ang ilang piraso, posibleng isinama pa sa ibang putahe sa kasalan. Napaupo ako. Naisip ko paano kung may ibang taong nakakain rin ng kaibigan ko. Pamilya ba nila? Bisita? Alagad ng simbahan? Bata? Hindi ko alam. At yon ang isa sa pinakamasahol na lihim na pilit kong binubura sa isipan ko. May isa pang lihim. Kahit ilang taon na ang lumipas, hindi ko pa rin lubusang masabi ang buong kwento. May ilang detalye na hindi ko pa rin maamin. Hindi dahil sa gusto kong itago, kundi dahil sa takot na kapag inaalala ko pa, tuluyan na akong masiraan ng bait. Minsan, iniisip ko, paano kung bumalik sila? Paano kung totoo ngang may tinutulungan silang tao? May mas mataas pa sa kanila. Pero wala akong sagot. Ang meron lang ako ay ang katotohanang ako ang nagsalita. Ako ang nagsumbong. Ako ang nagturo kung nasaan ang mga buto. At ako ang nakaligtas. Pero yan din ang masakit. Ang kaligtasan ay hindi palaging kapayapaan. Minsan, ito ang pinakamabigat na sentensya sa lahat. Para sa isang bangkay na hindi dapat kinalimutan. Ang pangalan niya ay Benji Ganay, 27 na taong gulang, tahimik, malambing, medyo pilyo, masayahin sa inuman. Hindi marunong tumanggi sa sayaw. Hindi siya kriminal. Hindi siya rebelde. Hindi siya halimaw.
Isa siyang biktima. At ako? Ako ang kaibigan niyang nakakita sa lahat. Ako ang kumain sa kanya. At ako ang nagsalita para sa kanya. Ilang taon na ang lumipas mula nang mangyari ang krimen sa Tagbarungis. Pero tuwing isinasara ko ang mata ko, nasa kubo pa rin ako. Nasa tabi ng apoy. At ang amoy ng nasusunog na balat ay pumupunit pa rin sa ilong ko. Hindi ko na maalala kung ilang beses kong tinangkaburahin ang alaala sa pamamagitan ng dasal, luha, paglalayo at paglimot. Pero paulit-ulit itong bumabalik. Ang mga mukha ni na Eladio, Gerald at Sabtuari minsan, hindi ko alam kung mas tao pa ba sila o kung naging hayop na talaga. Pero sa dami ng galit na naipon sa dibdib ko, may isang bagay lang akong ayaw mawala. Ang kwento ni Benji. Dahil kung hindi ito ikukwento, kung wala nang makakaalala, para na rin naming tinuluyang pinatay ang alaala niya. Nang ako'y pumayag magsalita sa mga investigador, hindi ko alam kung mananalo kami. Hindi ko alam kung makukulong silang lahat. Hindi ko alam kung mabubuhay pa ako. Pero ang alam ko, wala nang ibang magsasalita kundi ako. At ngayon, habang hawak ko ang lumang litrato ni Benji, yung kuha namin sa tabing sapa, bago pa ang lahat iniisip ko, paano kung hindi siya sumayaw nung gabing iyon? Paano kung hindi siya uminom? Paano kung hindi siya sumama sa kubo? Paano kung ako ang nauna? Ang mga tanong na yan, walang sagot. Pero may isang bagay akong napatunayan sa mundong to. Ang halimaw ay hindi laging mabangis ang hitsura. Minsan, ka-table mo siya sa inuman, kaibigan mo, tiyo mo, pinsan mo, nakikitawa, nakikitagay. Tapos, isang araw, isasama ka sa kubo at hindi ka nababalik. Ibinahagi ko ang kwento naming ito hindi para maligtas ang pangalan ko, kundi para kahit isang tao man lang ang matutong magsalita kahit katumbas ng buhay. Hindi ko hinihingi ang awa. Ang hinihingi ko lang ay huwag kalimutan si Benji. Kung meron kang nabalitaang kabataan na biglang nawala, kung meron kang narinig na kaibigang dinala sa bundok pero hindi na bumalik, kung meron kang nararamdamang mali kahit parang imposible, magsalita ka. Dahil kung hindi mo gagawin, baka ikaw na ang isusunod. Hanggang ngayon, hindi pa lahat ng bahagi ni Benji ay natagpuan. Hindi pa rin malinaw kung may iba pang nakatikim sa kanya sa kasalang yon. Hindi ko rin alam kung gaano katagal pa bago tuluyang matapos ang kaso. Pero ang isang bagay ay malinaw sa akin ngayon. Ang mga butong itinapon nila ay hindi lang buto, iyon ang katotohanan. At habang may isang taong handang magsalaysay nito, hindi ito tuluyang malilibing. Epilogo. Sa dokumentong ito, tinipon ang mga pahayag, salaysay at ebidensyang pinagtibay ng investigasyon ng PNP, salaysay ng state witnesses at mga artikulo tulad ng inilathala ng Philippine Star noong Agosto 28, 2004. Si Benji Ganay ay formal na kinilalang biktima ng homicide at cannibalism. Ang mga akusadong sina Eladio Baule, Gerald Baule at Sabtuari Peke ay inaresto, sinampahan ng kaso at sinailalim sa kriminal na proseso. Si Juni Buyot bilang state witness ay isinailalim
sa proteksyon ng Estado. Ang kanyang buong salaysay ay naging pangunahing ebidensya sa kaso. At ngayon, ito na rin ang batayang dokumento ng alaala at hustisya. Wakas, Cannibalism sa Palawan. Benjie Ganay Murder Case. Isang dokumentaryong kwento ng krimeng kanibalismo sa Palawan. Isinalaysay mula sa salaysay ni Juni Buyot isinulat at inedit upang alalahanin at bigyang buhay ang rare incident tungkol sa kanibalismo.